Magandang buhay mga ka-TH, mga kababayan. Well, meron tayong video dito na atin nahiram kay Ronnie ng Tarlac at mayroon silang napasok na isang kuweba na legit Japanese war tunnel. Gawa talaga to ng Hapon. Mayroong mga relics na nakuha tulad ng mga cartridge ng armas at iba pang mga bagay at meron tayong kasama dito na isang foreigner na geologist at treasure hunter na rin na pumasok dyan. Kaya dito meron tayong makukuhang ideya dito kung paano hanapin ang item kasi meron silang ginawang mapa dito. Kaya ito, panoorin muna natin ang video at bigyan natin ng reaksyon. So, ito yung foreigner na sinabi ko. At merong mapa, ito'y original map ng mga Hapon. Kung napansin nyo ay nilagyan nila ng flag ang kanilang kuta. Ay ano. At kapag merong flag ang mapa, kahit hindi sasabihin na may treasure diyan, ang flag ay nagsimbolo yan ng kanilang kampo. So karamihan talaga ng item ay mayroong iniwan sa kanilang flag, sa base ng flag sa ilalim, pero hindi malaki, small to medium deposit lang. Kaya flagpole kaagad ang tinitira ng ating mga kasamang treasure hunter kapag flagpole ng mga kampo sa bundok. Yun kasi ang pinaka-emblem nila eh. Kaya nag-iwan sila doon. Eto, so nakita nyo, ang drawing ng Hapon talaga ay hindi maganda. Parang gawa ng bata, di ba, na mga drawings. Kapag ganyan, original yan na mga mapa. Dito hindi nilagyan ito kung treasure map ito o hindi. Pero yan yung kanilang mapa na gawa ng kanilang general. Okay, patuloy tayo. Ito yung trail paakyat sa bundok. Mataas na bundok ito. Itong Hakusaki Yama. Ang word na Yama ay mountain yan. Kaya yung apelyido na Yamashita, Ista is under, di ba? So ang kahulugan ng Yamashita is under the mountain. So ito yung mapa ng tunnel. Tin yan na i-analyze kung saan pwede ang item. Okay mga kababayan, so ito yung mga ka-TH, side view section ng tunnel, Hakusaki Tunnel. Sa ito, sa Tarlac. At dinig ko ay mayroong mga nakuha dito, pero hindi tayo tiyak kung itong pumasok na mga kapatid natin dyan ang nakakuha o baka may nauna na sa kanila dahil bukas na ang entrance nito. Pero ganun pa man, ito yung mapa nila. So mayroong 2 plus 2 plus 2 meters and 0.70. So nasa 7 meters to. 7 meters ang haba. And then biglang dead end dito. So saan ba pwede ang item, 'di ba? Mga ka-TH sa ganito. Kaya ito, naghukay sila dito, vertical sinking hole, recent digging. Ibig sabihin, sila yung naghukay kasi recent. Kaya yan ang sabi ko na ang possibility na nagbaon na ang Hapon ng treasure sa dead end. Sa dead end ng tunnel. So ito nga, di ba? Ito. Diyan. Pero hindi natin alam kung may nakuha sila diyan kasi hanggang diyan na lang yung pinakita sa atin. So ito rin yung sinabi ko, itong portion dito, na magbilang lang ng 3 meters galing sa entrance, 3 meters distance at try maghukay. Kaya ito 2 to 3 meters to eh. Kaya itong naka-highlight dito na parang room, yan ay 2 meters lang yan. So muntik na siya sa 3 meters. Ito yung atin analysis eh.
na kapag open tunnel ay magbilang lang tayo ng 3 metros. Pagpasok natin 3 metros, hukay tayo, testig ng 2 to 3 meters. Dito nasa gitna tayo eh. Nasa gitna tayo ng dalawang item kasi ito yung 2, ito yung 3. So dito tayo nagukay, hindi natin natamaan eh. Narito lang. Narito ang giveaway, narito ang big deposit sa kabila. Sa gitna tayo nagukay, hindi tayo tumama. Pero anyway, kung meron kayong dalang metal detectors or mga scanners, ay makikita naman yan. Makikita nyo ito. So ito yung concrete example ng open tunnel dead end. Open tunnel pero dead end. So dito nga tayo magukay ito na portion sa dead end. At yung giveaway ay 3 meters from entrance pero pwede lang palang 2 meters. Ito actual map kasi ito. Ayan mga kababayan, yan ang sikreto dyan. Tingnan natin ang top view. Ito, lumiko siya. Ito yung entrance. So 2 meters plus 270, 6 meters, 7 meters mahigit. Papunta rito, 7 meters na itong dead end. So ito yung hinukay nila, malaking hukay. Ito yung sinabi ko na giveaway sa may kanto pala. So tama ang sabi natin na kapag nakapasok tayo sa mga tunnel, ang mga corner ay magandang itestig. Kaya ito kanan to eh. So pwede rin to dito rin sa left. Kasi ang kanto ang importante sa mga tunnel. So kapag ganyan, dingding ang hukayin yan. Kapag corner, dingding, hindi yung ground. So ang dingding ang wall ng cave sa gilid. So ayan, so tama talaga yung natin, no? Mga analysis noon about sa inside the tunnel kung paano maghanap. Ganito na ganito talaga sa mapa din nila. So maganda at least pareho, di ba? Ito yung mga sundalo galing sa itaas ng bundok. Malalaman nyo kung hapon kasi yung boots nila, di ba, tinatalian ng bandage. Ito ang guide nila na nitibo. Yung mga ETA, maliliit na tao tong AITA eh. Maliliit sila ng mga tao. Ito si kapatid na Ronnie. Shout out kay Ronnie diyan sa Tarlac. Nandun na sa baba si yung guide na AITA nandun sa baba na. Kaya sloping ang entrance. Ang entrance ng mga war tunnel ay karamihan ay pababa. Merong parang hagdan. So ito ang loob no. Nakita nyo yung gilid ng tunnel, merong mga texture ng piko pala. Yan ay marks ng tools. Ibig sabihin man-made, ginawa ng tao. At yung wall, di ba? Vertical wall, and then sa ibabaw ay curve para siyang yung sa ibabaw ng dome. Diba yung nakaarko ang ibabaw ng Japanese war tunnel. So dito na kumpisa na sila paghanap ng mga kung anong makikitang bagay. Ito yung geologist. And of course, kapag geologist ka, marami kang may encounter na treasure. Kaya pwedeng treasure hunter na rin, di ba? Investigation inside this tunnel. AITA scouts. Pwedeng makatayo ang ITA. Ang AITA kasi ay maliit na tao, kaya pwede siyang makatayo sa war tunnel. Tayo, kung matatangkad tayo, ay payuko tayo diyan maglakad. Ang mga Hapon kasi noon maliliit din. Kaya nakasukat lang yan sa kanilang height. Sa Hapon, ang Amerikano pagpapasok sa kanyang mga tunnel ay nakayuko.
Jordan, leading the work path. So ito yung isang palabas na isang entrance ng tunnel. So merong ibang mapa na naman dito. Sa gilid kasi ito ng mataas na bundok, sa kalagitnaan ay nakalinya ang mga tunnel. Siguro nasa 20 meters, and every 20 meters ay meron na namang tunnel sa unahan. Kasi war tunnel kasi. So, hindi siya sa ground gumagawa ng entrance of tunnel, kundi sa kalagitnaan ng bundok. Hindi rin sa tuktok, sa kalagitnaan ng slope. And my friend Tim, the geologist. Ayan, nakita niyo yung mga ka-TH, pababa ang entrance. Pababa, hindi siya yung vertical kaagad. Pero pagdating sa baba, mga 3 meters to 4 meters ay mag-vertical na. Mag-horizontal na. Ang purpose niyan para masigurado na hard layer na ang lupa. Kaya bumababa pa sila ng ilang metro kahit gilid na yan ng bundok para masigurado na hard layer ang lupa para matibay ang tunnel. Galing ang Hapon, magaling. Great tunnel, Tim. It's a great tunnel. Very good tunnel. Ayan, yan yung ating geologist. Australian yata to. Excellent. Very interesting. Yeah. Interesting. So, ito yung pangalawang disenyo ng tunnel. Atin yan i-analyze ngayon kung saan pwedeng merong item. Ito yung palabas sa west side yata. Northwest pala ito. Iba ang disenyo niya. Ito'y top view. Paliko siya. And then dead end. So dito kapag ganito, ito yung ating target na itisdig, itong mga gilid ng mga corners. Ayan. And then 3 meters, 2 meters to 3 meters dito. Tisdig din ito. Diba? Ayan. Dead end. So dito rin. Tisdigin tayo dyan. Dito rin. Kasi dead end yan. At dito, dead end. Itong corner, pwede rin ito dito sa wall. So yan, kapag nakakita kayo ng ganyang mga tunnel, mga ka-TH, yan ang paghanap kahit na walang detektor. Ay ganyan talaga magbaon ng Hapon. Meron silang sa loob. Reference. Hindi pwedeng kahit saan-saan lang sa loob ng kuweba ng tunnel. It's either sa corner or sa dead end. Kaya ayan, atin binilugan ang mga dead end. So kapag dead end, sa ground ang hukay. Pero kapag corner ay sa gilid or sa dingding. Sa entrance, 2 to 3 meters ito ay sa ground ang hukay diyan, ang testing. Alright, so patuloy tayo. Alright, at ako'y magpaalam ng mga ka-TH. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel kung kayo'y bago pa lamang. At sa aking mga avid followers, maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.